Campus Connect, pananampalataya, integridad at paglilingkod. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, kababaihan sa panahon ng Amerikano, mula sa tahanan, paano sila lumabas at nag-aral. Sining at politika, ang mga kababaihan na gamit ang kanilang talento upang labanan ang kolonyalismo. Sining ng pananahi, isang malalim na pagtingin sa mga kababaihang mananahi na nagsilbing sandigan ng kabuhayan. Pagtataguyod sa pagkapantay-pantay, mula sa mga paggawaan, umusbong ang mga lider na lumaban para sa kanilang mga karapatan. Magandang umaga, Pilipinas. Ito ang Balitang Pangkasaysayan. Ako po si Grant Villacrower. At ako naman po si Althea Sueco. Handa na kaming maghatid sa inyo ng mga balitang nagbibigay liwanag sa kasaysayan ng ating bansa. Sa ating unang balita, alamin natin kung paano binago ng edukasyon sa ilalim ng mga Amerikano ang papel ng kababaihan. Bago dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas, ang edukasyon ay limitado at kadalasang nakalaan lamang sa mga lalaki. Ang kababaihan ay bihirang magkaroon ng pagkakataong makapag-aral at ang kanilang kaalaman ay karaniwang nakasentro lamang sa gawaing bahay at relihiyon. Ngunit, noong 1971, dumating sa bansa ang mga Thomasites, isang grupo ng mga guro mula sa Amerika na ibinadala upang magturo at maglatag ng sistemang pampublikong edukasyon. Isa sa pinakamahalagang pagbabagong kanilang ipinakilala ay ang pagbubukas ng mga paaralan para sa lahat, kabilang ang mga babae. Dahil dito, unti-unting nagkaroon ng pantay na oportunidad sa edukasyon ang kababaihan. Natuto silang bumasa, sumulat, at magkaroon ng kasanayan sa iba't ibang larangan na dati ay hindi abot kamay para sa kanila. Ang pagbabagong ito ay nagbigay daan sa mas malawak na papel ng kababaihan sa lipunang Pilipino. Hindi lamang sa tahanan, kundi pati sa larangan ng propesyon, kalakalan at pamahalaan. Ang pagdating ng mga Thomasites ay nagsilbing simula ng mas inklusibong sistema ng edukasyon sa bansa. Ito ay naglatag ng pundasyon sa pagkilala ng karapatan ng kababaihan sa edukasyon. Isang hakbang tungo sa pagkakapantay-pantay at mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Samantala, ginagamit ng mga kababaihan ang kanilang sining at talento upang labanan ang kolonyalismo. Noong panahong iyon, ang mga sining ay hindi lamang ginagamit bilang simpleng pampalamuti o palamuti sa tanahanan at simbahan. Sa halip nito ay naging makapangyarihang sandata ng mga Pilipino upang ipahayag ang kanilang damdamin, hinaing, mga panindigan laban sa mga pananakop at kawalang katarungan. Sa pamagitan ng mga pinta, iskultura, awit at tula, ay pahayag ng mga alagad ng sining ang kanilang pagtutol sa pang-aabuso at paninikin. Ang mga likhang sining ay nagsilbing salamin ng lipunan, nagbubunyag ng mga realidad na hindi madaling banggitin sa harap ng mga makapangyarihan. Halimbawa, ginamit ng mga manunulat at makata ang panitikan upang titampok ang mithiin ng kalayaan. Samantala, ang mga pintor at manililok ay numinikha ng mga obra na sumasalalim sa pagkakakinlangan at pakikibaka ng sambayanan. Ang mga awit at dula ay naging paraan upang mapukaw ang damdamin ng masa at magbigay inspirasyon sa kilusan para sa pagbabago. Sa ganitong paraan, ang sining ay lumalampas sa pagiging dekorasyon. Ito ay naging tinig ng protesta, sandigan ng identidad at sagisag ng paglaban para sa kalayaan at katarungan. At sa aming pagbabalik, sining ng pananahi, isang malalim na pagtingin sa mga kababaihang mananahi na nagsilbing sandigan ng kabuhayan. Pagtataguyod sa pagkapantay-pantay, mula sa mga paggawaan, umusbong ang mga lider na lumaban para sa kanilang mga karapatan. Abangan ang mga balita sa pagkatapos ng mga paalala. Noong panahon ng kolonyalismong Amerikano, unti-unting nagbago ang kalagayan ng mga kababaihan sa Pilipinas.
Sa pagdating ng mga Tomasay, binuksan ang pinto ng edukasyon para sa lahat, hindi lamang sa kalalakihan, kundi maging sa kababaihan. Nabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipina na matuto, magturo at makapasok sa iba't ibang propesyon. Mula sa pagiging limitado sa gawaing bahay, sila ay naging mahalagang bahagi ng lipunan, doktor, guro at lider. Ang edukasyon at bagong oportunidad na hatid ng mga Amerikano ay naglatag ng daan tungo sa pagkilala sa kakayahan at karapatan ng kababaihan. Balik sa ating pag-uulat, klasin natin kung paano naging sandigan ng kabuhayan ang sining at banana. Noong panahon ng kolonyalismo, ang paggawa ng Filipiniana at iba pang tradisyonal na kasuotan ay hindi lamang nagsilbing pagpapakita ng kagandahan at kultura ng mga Pilipina, kundi naging mahalagang bahagi ng ekonomiya. Maraming kababaihan ang natutong umabi, manahi at magborda gamit ang lokal na materyales tulad ng pinya, abaka at sida. Ang kanilang kasanayan ay hindi lamang nakatulong sa pagpapalago ng sining at moda, kundi nakapagbigay din ng kabuhayan sa mga pamilya at komunidad. Ang mga Pilipiniana, kilala sa malapad at manggas na masilang disenyo at ay naging sagisag ng pabansang pagkakailanlan. Samantala, ang produksyon ng mga kasuotan nito ay nagbukas ng hanapbuhay lalo na sa mga kababaihan at nag-ambag sa sirkulasyon ng kalakalan sa loob at labas ng bansa. Sa ganitong paraan, ang paggawa ng Filipiniana at iba pang kasuotan ay hindi lamang nagbigay ng kagandahan at karangyaan, kundi nagsilbing tulay ng kultura at ekonomiya sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa huling balita, umusbong ang mga kababaihang leader na lumaban para sa kanilang mga karapatan. Mula sa mga paggawaan, nagsama-sama ang mga manggagawa, mabilang ang maraming kababaihan upang ipaglaban ang pantay na sahod at maayos na kondisyon sa paggawa. Noong panahon ng kolonyalismong Amerikano, mabilis na umusbong ang mga industriya at pabrika, ngunit kadalasang mababa ang pasahod at mahaba ang oras ng trabaho. Dahil dito, nagsimulang mag-organisa ang mga manggagawa at nagkaroon ng mga union. Sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa, nilantad ang hindi makatarungang kalagayan na sa mga paggawaan. Ang kanilang mga kilos, protesta at petisyon ay naging mahalagang bahagi ng pagbubog sa kilusang paggawa ng Pilipinas. Hindi lamang ito laban para sa kabuhayan, kundi laban din para sa dignidad at karapatan ng tao. Ang kanilang pagsusumikap ay nagtatag ng pundasyon para sa mga susunod na reforma at paggawa at patuloy na nagsisilbing inspirasyon para sa pagkakaisa ng puring manggagawa. At diyan, ang mahahalagang kwento mula sa ating naparaan. Kasaysayang walang hangganan. Kasaysayang walang kinikilingan. Kasaysayang walang hinigiwan. Itinatampok ang bawat patotohanan. Ito ang balitang pangkasaysayan. Hatid ang mga kwento ng ating nakaraan, nagbibigay buhay sa kasaysayan, nagpapaalala ng ating pagkakakalanlan at nagsisilbing gabay para sa mga maliwanag na kinabukasan ng sambayanang Pilipino.